Lucas POV. Maaga pa lang igising na ako para bumangon at bumaba. Mahimbing pa rin na natutulog sa Alondra nang iwan ko sa kama. Kaya minabuti ko na magluto at maghanda ng pagkain para sa almusal. Dahil alam ko na hindi ko siya pwedeng asahan na gumawa nito. Sigurado na mauuwi kaming dalawa sa tostadong tinapay at hilaw na hotdog o kaya inasunog na itlog. Nangingiti na lang ako kung paano bumalik sa alaala kong ilang tagpo namin ni Alondra noong habang nasa loob kami ng isang bahay na hindi ko pa alam kung saan, pero sigurado ako na yun ang lugar na sinasabi ni Alondra na tinitirhan ko sa Sampaloc bago ako napunta dito. Tulog pa rin to nang bumalik at pumasok sa silid kung saan kami natutulog, kaya naupo ako sa gilid ng kama habang pinagmamasdan sa Alondra. Ang aga mo naman akong pagnasaan. Masakit ang katawan ko, lalo na yung hiyas ko. Kaya wag ka magbalak na kung ano dyan. Natatawa na lang ako sa narinig na sinabi ni Alondra. Direct to the point talaga siya at sinasabi ang laman ng isip ng walang paligoy-ligoy. Handa ng almusal, bumangon ka na dyan, tanghali na. Sabi ko, sabay pisil sa balikat nito. Pwede bang mamaya na? Inaantok pa ako. Tanong ni Alondra na hinatak ang kumot pataas. Pwede rin. Pero hanggang gabi na tayo dito. Nakangiti na sagot ko. What? Malakas na tanong nito sabay balikwas. Nako, wag ka nang umulit baka hindi ako makalakad ng isang linggo. Ito pa nga lang para na akong baldado. Nakasimangot na sabi nito. Mukhang may phobia na si Alondra sa resulta ng ginawa namin kagabi, kaya hindi na nangungulit ngayon sa akin. Dapat pala kasi, hanggang tikim lang ulit ako gaya noon. Aray? Natatawa ako, napanay ang bulong ni Alondra. Pero napatayo ako at mabilis na inalalayan to at nakangawi na tumayo to nang makababa sa kama. Huwag ka nang lumapit, mahirap na. Maliligo lang ako at bababa na. Nakairap na sabi nito. Wala akong magawa, kundi iwan sa Alondra at bumaba papuntang kusina. Mabilis na naghanda ako ng pagkain at inayos ang hapag. Kaya handa na to nang lumapit sa akin nang nakasimangot na sa Alondra. Kanin para lumakas ka. Nangingining ang mga mata na sabi nito, sabay abot ang sinangag dito. Pinagmasdan ko lang siya, tahimik na kumakain. Dahil napansin ko na sa Alondra ang uri ng babae, na ayaw niyang maingay, o kaya naman ay nagsasalita sa tuwing kumakain kahit noon. So what's your plan after this? Pakakasalan mo na ba ako? Muntik na ako mabilaukan sa tanong ni Alondra, kaya itinigil ko ang pagsabon sa plato at hinarap ito. Pakakasalan kita for sure, pero hindi pa ngayon, Alondra. Bigyan mo muna ako ng ilang buwan para tapusin ko mga plano ko at gustong gawin ko. Sagot ko. Paano kung mabuntis ako? Napapikit ako saglit habang iniisip ko anong tamang isasagot dito. Dahil sa Alondra ang tipo na babaeng kailangan na makuhang sagot na gustong marinig nito. Pananagutan ko, pero kalma ka lang muna. Sagot ko. Hay nako, bakit ba kasi ayaw mo nang tulungan kita? Magiging madali ang lahat kung dalawa tayo magtutulungan. Nakasimangot na tanong pa ni Alondra. I know na kaya mo, Alondra, but please listen to me. Don't do that, okay? Ayaw kita mapahamak ng dahil sa akin. Kaya pakiusap, sana maunawaan mong sitwasyon natin ngayon. Paliwanag ko. Paano ko mauunawaan kung ayaw mong sabihin sa akin ang lahat, Lucas? Handa naman ako makinig at lalong suportahan ka sa laban mo eh. Napailing na lang ako dahil kahit sabihin ko sa kanya, ay alam ko na hindi rin niya ako paniniwalaan. What? Nakataas ang kilay na tanong nito. Saglit lang, tapusin natin to at mag-uusap tayo na masinsinan mamaya. Sagot ko lang dahil sinamangutan na ako ni Alondra sabay ikot ng mga mata. Sa sala kami humantong. Dala ni Alondra ang fresh carrot juice na ginawa nito na hinaloan ng fresh milk na naupo katabi ko. So tell me, anong setup natin? Napalunok ako sa kaseryosohan na nakikita ko sa mga mata ni Alondra. Alam ko na naghihintay siya ng sagot, kaya kahit alam ko na imposible,
ay susubukan ko. Listen, okay? Alam ko na hindi ka panipaniwalang sasabihin ko. But believe me, nagsasabi ako ng totoo, Alondra. Nakatitig ako sa magandang mukha ng babaeng kaharap ko, kaya hindi nakaligtas sa akin kung paano nagsalubong ang mga kilay nito. Meaning? Dito ako hirap kapag paisa-isa siya kung magtanong at magsalita. Obviously, ay interesado siya, kaya lang hindi naman niya kayang paniwalaan ang sinasabi ko. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kagabi, ako si James. Totoo to, Alondra, at hindi biro at walang halong kalokohan. Panimula ko. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya at pinisil ng sabay, saka itinuloy ang sinasabi ko. Hindi ko rin alam kung paano nangyari ang bagay na to, pero totoo. Muli akong nabuhay sa katauhan ng anak ko na si Lucas. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit at paano ako napunta sa katawan niya. Maraming katanungan ang laman ng isipan ko, pero nasagot na ang ilang doon simula nang makausap kita. Anong ibig mong sabihin? Awang ang labi na tanong nito. Akala ko'y sumanib lamang ako sa katawan ni Lucas nang nabaril ako, dahil ang huling alaala ko bago pinatay ang tanging meron ako, na magising ako matapos mong maoperahan at alisin ang bala sa katawan ko noong nabaril ako ng mga tauhan ni Rafa. Maraming tanong sa isip ko. Pinili kong lumayo sa'yo kahit may bahagi ng puso kong hindi sang-ayon sa naging pasya ko. Pero nilabanan ko yon dahil bukod sa kagustuhan ko na balikan ang mga taong may kasalanan at utak ng pagkamatay ko, ay isinantabi ko ang urge na makasama ka sa dahilan na ayaw kitang malagay sa kapahamakan nang dahil sa akin. Nawala na si Elise, ang ina ni Lucas, at posibleng wala na rin ang anak namin noon pa. Dahil sa naging mahinang katawan niya at nag-agaw buhay. Hanggang sasabihin ng doktor na patay na ang bata, pero muling nabuhay makalipas ng 8 minuto. That time, yun din ang araw na pinatay ako ng mga tauhan ni Santiago Alegre. Hanggang ngayon, iniisip ko na baka nawala na siya talaga. At iyon ang oras na ako nang nasa katawan ng bata. Lumekay akong walang naalala, pero nagbago ang lahat ng mabaril ako at dinala mo sa bahay niyo. Simula noon, bumalik ang dati kong alaala. Pero nakalimutan kong lahat na may kaugnayan kay Lucas. Ito ang dahilan kaya gusto kong alamin ang lahat ng tungkol sa kanya bago nangyari ang trahedya. Marami sa katanungan kong sagot sa bumalik ako dito at maalala mga tagpo na narito ako kasama kita. After that, na-convince na ako na kahit wala akong maalala noon, ay ako pa rin pala to na nasa katawan ni Lucas at muling nabuhay. Alam ko na imposible at mahirap paniwalaan dahil maging ako'y ganun din ang nararamdaman ko, Alondra. But believe me, hindi ko ginusto to, lalo nang gamitin at mapunta sa katawan ng anak ko. Mahabang paliwanag ko. Tulala at awang lamang ang labi na nakatingin sa Alondra sa akin habang ina-absorb marahil ng isip nito ang lahat ng sinabi ko. Meaning, ikaw talaga si James na kasosyo ni Daddy sa negosyo noon? Maang na tanong nito. Yes, sabi ko sabay tango. Shocking, ang tanda mo na pala? Bulalas nito. Napahilot na lang ako sa sentido dahil hindi to ang sagot na inaasahan ko. Akala ko pa naman ay maguguluhan to at magtatanong na kung ano-ano. Tapos ito lang palang sasabihin niya? Yun lang? Yan lang sasabihin mo? Hindi makatiis na tanong ko. Ano pa bang sasabihin ko? Isa matanda ka na. Same age as my dad. Hindi nga lang halata dahil nariyan ka gamit ng katawan ng anak mo. Well, hello my father-in-law. Hindi ko napigilan ang laway na niluno ko at nabilaokan ako ng dahil sa pinagsasabi nito. Masarap talaga kausap si Alondra dahil kahit gaano kabigat ang tagpo at usapan namin, ay nagagawa nitong maging bubbly, gaya ngayon. Kaya dapat lang na maging mas mabait ka dahil ako talaga ang tatay ni Lucas. Kahit katawan ng anak ko nakikita mo? Umiling-iling to at nalukot. Ayos ah, father and son ang lovers ko. Teka, asan ba si Lucas na mamit ko rin? Tinawan ko lang ang kapilyahan nito pero nagseryoso ako dahil ayaw ko na magmukhang biro sa kanya ang lahat ng to.
I'm serious, Alondra. Totoong sinasabi ko. Dagdag ko pa, pero imbis na sumagot ito, ay humaba ang anguso na kanina ko pa gustong kagatin at panggigilan kung hindi lang ko nagpipigil dahil masakit daw masyadong hiyas niya dahil sa kagagawan ko. Eh ano naman kung ikaw si James o si Lucas? Ayos lang yan, basta buhay ka. Kibit-balikat na lang nasagot ni Alondra. So, ang goal mo is balikan ng mga pumatay sa'yo ganon? Isang tango ang sinagot ko habang saglit na nag-iisip to. Don't tell me, nakasama dito yung daddy ko? Nag-imbestiga ako at alam ko na wala siyang kasalanan. Ginamit lang siya for sure ng tatay ni Rafa. Parehong-pareho tagang dalawang yun, mga sakim at napanin lang. Alam mo ba, nagigil siyang mamatay ako dahil sa ginawa ko kay Rafa. Kaya mas mabuti na mag-sunny person na lang tayo para mas madali nang mapabagsak natin ang kalaban. Maganda ang suggestion ni Alondra, kaya lang hindi ako sigurado kung tatanggapin ko nga ba. Malaki may tutulong niya kung sakali dahil may connection at kakayahan sa Alondra na tulungan ako. Napatunayan ko na yan sa ibinigay niyang resulta ng investigasyon na ginawa niya, kung saan inalaman ko na anak ko si Lucas at marami ako natuklasan pagkatapos noon. I don't know yet, Alondra. Mas mahalaga sa akin na kaligtasan mo. Hindi na nito hinintay pa na matapos ang sasabihin ko nang sumabat ito na akala mo'y nalugi na sa negosyo. Tigilan mo nga ako, Lucas o James. Hindi na ako bata. Lalong hindi ako tulad ng ibang babae na lalampa-lampa sa sulok. Kaya wag kang tumulad sa daddy at kapatid ko na akala mo'y dekorasyon ako na kailangan na naka-frame sa sulok para hindi lamukin. Kapag talaga magsalitang isang to, ay wala akong masabi at tahimik na lang ako. Kapag naging matigas ang ulo mo at napahama ka, kayo na magiging anak natin makikita mo. Banta ako dito. As if naman na may nabuo ka agad. Bubulong-bulong na sagot ni Alondra. Kung hindi mahabang pasensya ng kahit na sino kay Alondra, ay sigurado ako mapuputo ng maikling pagtitimpi ko sa isang to. Alright, kung ayaw makinig sa akin, it's up to you. Pero huwag ka lalapit ulit sa akin. Pikon na sagot ko. Hey, saan ka pupunta? Nakasimangot din na sagot dito. Uuwi na. Total matigas naman ang ulo mo at may sarili kang desisyon. Kaya para ano pa na narito ako? Tingnan ko lang kung makalabas ka. Maldita na sabi nito habang magkasalikop ang braso sa tapat ng dibdib at nakataas ang kilay. Nakalimutan ko pala na kontrolado niyang access dito at oras ng ganito nagmamaldita sa Alondra. Ay sigurado ako na hindi ako makakalabas kung gugustuhin niya. So, anong gusto mo? Baling ko dito. Pumayag ka na kasi na tulungan kita para mabilis na matapos mong misyon mo na makasama na ulit kita. Walang paligoy-ligoy na sagot nito. Paano kung mapahama ka? Di lalong hindi matuloy ang gusto mong mangyari? Walang kang ngiti-ngiti na tanong ko. Hindi naman mangyayari yon. Alam ko ang limitasyon ko at lalong alam ko kung anong kakayahan ko. Okay? Okay, pagbibigyan kita. Pero kailangan na matuto ka makinig sa akin. Napilitan na sagot ko. Hindi ko kayang tanggihan sa Alondra, pero hindi ko rin siya pwede na hatakin sa direksyon kung saan alam ko na mapapahamak siya kasama ko. Sa isang silid na puno ng computer at monitors kami humantong dito sa loob ng bahay ni Alondra. Hindi ko maiwasan ang hindi mamangha dahil high-tech ang lahat ng narito. Tamang-tama sa lahat ng kailangan ko para sa trabahong gagawin ko. I don't know if you still remember this place, pero nakapasok ka na dito dati pa at dito mo naalala ang part ng lost memory mo na hinarangan ng sasakyan mo ng ilang armadong kalalakihan. Sabi ni Alondra, sabay pindot ng keyboard. Hindi ko maalalang sinabi niya, pero pamilyar ako sa silid na to, lalo na sa kinatatayuan ko, kung saan nasa likod ako ni Alondra habang pinagmamasdan ang ginagawa nito. Mabilis ang kilos ni Alondra maging ang galaw ng mga daliri, bagay na namangha ako sa galing ni Alondra sa teknolohiya. Ang akala ko'y doktor lamang siya,
maliban sa anak ng mafia boss na si Iverson Flores. Anong nakikita mo sa satellite images na yan? Tanong na Alondra na nakaturo ng hintuturo sa monitor. Pinakatitigan ko to at pinag-aralan ng imahe at kuha ng mapa na may mark point ng mga lugar dito sa Maynila at karatig ng lugar. Itong mga markado ko na lugar na to ay hideout ni Congressman Romualdez, while this one, lugar ko saan nakita ng mga toohan na Aldrich at Carlos Hidalgo. So far, both of them ay under surveillance. Kaya lang masyadong madalos pareho. Hindi rin nag-a-update sa akin ngayon ang kakambal ko dahil nakakaramdam siya na may hidden agenda ko. Dahil panay nga ang tanong ko dahil interesado ako. I have some evidence against Congressman Romualdez na pwede mo magamit laban sa kanya ora mismo. Mahabang sabi ni Alondra habang panay ang pindot ang daliri sa keyboard na nasa kanyang bahagi. Sinong nakakaalam ng tungkol dito maliban sa iyo, Alondra? May link ba ang system na gamit mo sa loob ng organisasyon ng daddy mo? Seryoso na tanong ko. Ayoko na magkaroon sa Iverson ng kahit katiting na ideya sa investigasyon na ginagawa ko. Iniiwasan ko na may ibang makaalam at manipulahin ng mga ebidensya na hawak ko. No, ako lang. Besides, walang nakakaalam ng control room na to, maliban sa akin at sa iyo na rin, since nakasama naman na kita dito noon pa. Sagot nito. Naupo ako sa kaliwang bahagi ni Alondra at sinubukan kong gagana ang computer na nasa harap ko sa pag-search na kahit anong gusto ko. Lahat ng impormasyon na available online tungkol sa akin at sa pagkamatay ko. Binuksan ko rin ang mga link ng balita tungkol sa pag-amin ni Santiago Alegre hanggang sa makulong to. Maraming balita rin ang lumabas tungkol sa pagkakasanggot ni Congressman Romualdez. Kaya natuwa ko na makitang nakikisawsaw na rin ang mga kalaban nito sa politika sa issue na ibinato ko sa kanya. Dahil wala akong magawa sa harap ng screen na nasa harap ko, ay nag-isip ako na magandang pwedeng gawin. Kaya naman sinubukan ko na mag-develop ng isang face apps kung saan pwede magkaroon ng ibang version ng emotion ng bawat taong kukunan ng short clip video gamit ng apps depende sa emosyon na nararamdaman na kung sino man nasusubok nito. Aside sa pagiging negosyante ko, ay mahilig din ako sa web design and development. Ito ang pangarap ko noon, pero hindi ko na ituloy. Dahil na rin sa sinugod kong kagustuhan ng mga magulang ko na mag-aral ng business management. Kailangan ko magsanay kasi na humawak ng negosyo since ako nag-iisang tagapagmana ng aking angkan. Malas ko lang dahil matapos ang graduation day ko sa college ay sabay na namatay ang mga magulang ko at naiwan sa balikat ko malaking responsibilidad na pamahalaan ng kumpanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.